Civil Service Exam Word Problem number 51. So this is all about average speed problem. So a train travels from city A to city B at 60 miles per hour and returns at 40 miles per hour. What is the average speed for the round trip? So ang choices 46, 48, 50, 52, and 54 miles per hour. Okay, so sa problem na ito, maraming nalilito dito. Sa unang tingin, alam ko ang iniisip, ang magiging sagot dito ay letter C. Ito ang sagot ng karamihan, letter C, 50 kilometers per hour. Kapag po yan ang sagot nyo ay mali po yan. Letter C ay mali. So paano nagiging letter C yung sagot ng karamihan? Kasi nakita nila yung word na average, tapos yung ating rate natin 60 miles per hour at 40 miles per hour. Mali po ito ha. So 50. Ang karaniwang ginagawa ng iba ay 60 plus 40 divided by 2. Kaya ang nagiging sagot nila ay 100 divided by 2 equals 50. So pag yan po ang sagot nyo, yan ay lagyan natin ng malaking X. Mali po yan. Ang hinahanap po ay average speed, hindi po average ng dalawang speed. Average speed for the round trip. Okay? Magkaiba po yun ha. Yung average na ito ay para ito sa statistics. Sa statistics, kapag average yung kinukuha, ang sagot natin 50. Pero sa motion problem, ang hinahanap, average speed. Ang formula po para sa average speed ay, suburahin muna natin ang formula para sa average speed. So average speed, ang formula po dito ay total distance over total time. Total distance over total time. So hindi po 50 ang sagot dito. Yung 50 ay average po yon, average netong dalawang speed. Magkaiba po yung average ng dalawang speed sa average speed for the round trip. Okay? So malaki po ang pinagkaiba nun. So kung 50 ang sagot nyo, so mali nga yan. Tanggalin agad natin sa choices yung 50 kasi mali po yan. At yan ang common mistake. Okay, so ang formula natin, so ito yung formula ng average speed. So tapos ang formula naman ng distance natin ay simpleng rate times time lang. Okay, so kasi gagamitin pa din natin itong basic na formula ng distance, rate times time, dito sa total distance over total time. Okay, so and then may shortcut din tayo dito. Ipapakita ko rin yung shortcut mamaya. Okay, so ang given na rate natin, dalawa, 60 miles per hour from city A to city B. Tapos return trip from city B to city A naman, pabalik, 40 miles per hour. Ang tinatanong ay average speed. So ang total distance natin, so ito muna yung from city A to city B. So lagay nga natin dito yan. Lagyan nga natin ng table ito. City A to B. Lagay natin dito. Lagyan natin ng table. Ito yung A to B. Tapos ito yung return trip B to A. So lagyan natin ng rate, time, and distance. Okay. So rate, time, at distance lagyan natin. So anong rate ng A to B? So that is 60 miles per hour. Yung A to B. Return trip naman ay 40. Ano yung time nila? Hindi natin alam. Tapos yung distance, walang nakalagay na distance. So lagyan na lang natin letter D na lang yung distance kasi hindi naman nakalagay sa given. Wala. So tas isolve natin yung time. Kailangan kasi natin sa formula natin ng total time. Okay? So yung total time, gamit itong formula D equals R times T. Pag sinolve natin ang T, ang value ng T ay D over R. Or kaya naman kung tatatandaan nyo yung triangle natin, dito nilalagay yung distance, tapos nandito yung rate times time. Kapag ang hinahanap ay time, ang formula natin ay distance over R. Okay? So distance over R kapag nawawala yung time. So ang given natin ang distance ay D. So ang time natin dito sa A to B ay D over 60. Tapos dito naman sa B to A return trip, ang time natin ay D over 40. Tapos ang total distance natin dahil balikan, papunta A to B, ang distance natin ay D, pabalik D ulit. So therefore yung total distance natin ay magiging 2D. Okay? So tapos ang total time natin ay i-add natin ito. So we have D over 60 plus D
over 40. So yan na ang magiging formula natin. Masosolve na natin yung average speed. Okay, so average speed. Ayan, so AV na lang ilalagay ko for average speed. So solve lang natin yan, simplify natin yan, masosolve na natin yung average speed dito. So ito yung long method. So simplify lang natin itong denominator. So complex fraction ito. So yung complex fraction, ayan, gawin nating cross multiply lang natin ito. Cross multiply. Okay? So ganyan mag-add ng fraction, di ba? So tapos ito yung 2D copyahin lang natin. So therefore we have 2D divided by, so d times 40, so we have 40d plus 60 times d, we have 60d, and then over 60 times 40, that is 2,400. So tapos masisimplify na siya as, so siguro gawin natin complex fraction ito, itong 2D natin walang denominator ito eh. So pwede lang isulat yan as 2D. Itong 2D, lagyan natin ng over 1. Tapos all over, ito para malinaw, 40D plus 60D, that is 100D over 2,400. So ngayon, kapag may complex fraction tayo, magiging equal na ito sa 2D. Di ba same yan sa 2D over 1 divided by 100D over 2,400. Tapos may rule tayo kapag nagdi-divide ng fraction, ang ginagawa lang natin pag nagdi-divide ng fraction, kopyahin lang itong unang fraction, 2d over 1. From division, gagawing multiplication. Tapos, ano natin to, reciprocal. Baligtarin. So, yung 2,400 mapapapunta sa taas, ang 100d ay mapapapunta sa baba. So, tapos, isimplify na lang natin. Therefore, pwede nang makancel itong d. Tapos, itong dalawang 0, pwedeng ma-divide to, 2,400 divided by 100. Or simply cancel natin yung dalawang 0. Ang natira sa denominator, 1 na lang tsaka 1. So, bali wala na yon. Multiply na lang natin yung natira sa numerator. 2 times 2,400. 2 times 24, na-cancel na pala yung dalawang 0. 2 times 24, the answer is 48 kilometers per hour. The correct answer is letter B, 48 kph. Okay, so ganyan lang kasimple magsagot ng average speed. So ito yung long method. So nilagyan natin to ng over 1 para hindi nakakalito ha. So ito yung nakadivide kasi ito. Or dito pa lang sa umpisa pwede na natin itong kasing isulat ng, dito sa umpisa pwedeng isulat yan as 2D imbis na over, gawin nating divide. Divided by D over 60 plus D over 40. Ayan, so para hindi complex fraction. Okay, so same answer yan, 48 pa rin. So tapos may formula tayo na shortcut. Ito yung shortcut formula para sa average speed. Ang shortcut sa average speed kapag dalawahan ay equal lang sa 2 times rate 1 times rate 2 divided by ang sum R1 plus R2. So ito na rin yon. Di ba kin-cross multiply natin ito? Kung mapapansin nyo, yung napapunta dito, inad lang natin. 40D plus 60D, ito na yon. Tapos yung nasa, etong dalawa kasi mamumultiply ito, magiging 2 times D times ito. So, ito na yan. Kapag sinimplify natin, so ito yung kalalabasan lang yan. So, ito yung shortcut formula. So, i-apply natin 2 times rate 1. Ano ang rate 1? Kahit magkapalit, 60 at 40. So, 2 times 60 times 40 divided by ang sum nila, 60 plus 40. So, magiging sagot na dyan, 2 times 6, that is 12, times 4, that is equal to 24. Okay? Or 2 times 6, 12. 12 times 4, ay sorry, 12 times 4, 48 pala. Tapos may dalawang 0, so 4,800 or 4,800 divided by 60 plus 40, that is 100. So i-cancel na lang natin yung dalawang 0. Ayan, yung 100, cancel na yan. The final answer is 48. So same answer using the shortcut at using itong long method. So mas maganda, tandaan nyo itong shortcut natin para sa dalawahan lang ito. Tapos ito yung formula talaga, total distance over total time. So same answer yan, 48 ang tamang sagot at hindi itong letter C na nagiging common mistake dito, 50. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan yung explanation ko para sa average speed. So kung meron po kayong mga question, comment nyo lang dito sa aking channel na GTR Math Tutorial.
or i-PM niya ako sa aking Facebook na RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.